Jamal Murray, Dwight Howard at Maxwell Lewis, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Pigul naman si Jamal Murray na tuparin ang kanyang pangako na dalhin ang Larry Bryant Trophy sa kanyang hometown. Matapos kasi ang naging panalo ng Denver Nuggets sa Miami Heat sa NBA Finals. Sinabi nga ni Jamal Murray sa isang interview na gusto nga raw nito dalhin ang trophy sa kanyang mga supporter sa kanilang bayan sa Kitchener sa Canada. Lalo at matapos nga daw ang 2 postseasons na nakaligtaan nito. Ito na daw si Jamal Murray kung baga natupad na ang kanyang pangarap maging NBA champion sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman gusto talaga sana ni Murray na dalhin ang trophy sa kanilang bayan para doon ay mag-celebrate sila ng kanyang mga supporters. Kaso ang may-ari daw ng Denver Nuggets ay nilock at nasa kanya daw ang susi simula nang sila ay mag-champion. Wala nga raw players o kahit mga staff ang pinapayagan para dalhin ito kahit saan. Kaya ito yung dahilan kung bakit hindi natupad ni Jamal Murray ang kanyang pangako para sa kanyang mga kababayan na dadalhin niya pauwi ang Larry O'Brien Trophy. Pero ang importante naman mga idol ay napatunayan naman ni Jamal Murray sa kanyang mga supporters na kaya niya ang maging NBA champion sa kabila ng pagkakaroon niya ng ACL injury. Lalo at sa nakaraang playoff si Jamal Murray lang naman ang best player sa likod ni Nikola Jokic. Na may average nga ito sa postseason ng 26 points, 5 rebounds at 7 assists per game. Sa ibang balita naman mga idol. Matapos naman na maibalita na itong si Dwight Howard ay nakaset para makipagkita sa Warriors sa week na ito. Ay hindi naman daw ibig sabihin na sigurado na si Howard na kukunin ng Warriors. Pero wala namang duda na naghahanap talaga sila Steve Kerr ng isang backup big man na isang veterano na. Lalo at itong si Dwight Howard ay nanalo na ng championship sa Lakers noong 2020. Pero kailangan pa rin daw mapanood ng Warriors ang magiging workout ni Howard sa kanila bilang parte ng proseso. Siyempre ay kailangan masigurado ng kanilang kupunan na fit at tama ang player na kukunin nila para sa kanilang mga core players. Lalo at itong si Dwight Howard ay nawala sa NBA last season at sa Taiwan nga ito naglaro sa kupunan ng Taiyuan Leopards sa T1 League. Sa ngayon ay 37 years old na si Howard. Kayang-kaya pa naman nito ang maglaro sa NBA. Na nauna nang ang sinabi ni Howard, na sa palagay pa daw niya ay hindi daw gusto ng Warriors ang kanyang style. Hindi dahil sa hindi nito kayang maglaro o ano ang kailangan niyang gawin. Pero bakit nga daw nila kukunin ang isang Dwight Howard? Kung kaya naman daw nilang kumuha ng mas batang player sa kanya na mas hindi nga daw yun mapanganib. Pero mga idol kung experience lang kasi ang pag-uusapan lalo na sa depensa at rebounding ay mas angat si Howard sa ibang mga mas batang players. Kaya kapag nakita naman ng Warriors na fit ito sa kanilang kupunan, ay panigurado na kukunin nila itong si Dwight Howard bilang backup center. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? At para naman sa huling pag-uusapan natin mga idol, ito naman sa dapat abangan ng mga Lakers fans ay ang rookie na si Maxwell Lewis ang number 40 pick overall sa nakaraang NBA draft. Na binigyan nga agad ito ng Lakers ng $7 million contract sa loob ng 4 na taon. Ang unang 2 taon nga ay naka-guaranteed habang ang sumunod na 2 taon ay naka-partially guaranteed. Isa nga itong athletic na small forward na may tangkad na 6'7". At inaasahan naman na magiging mahusay itong 3-and-D player ng kanilang kupunan. Lalo at meron nga rin itong shooting sa 3-point area. Napabilib nga nito ang Lakers sa kanyang ipinakitang performance sa Summer League. Kaya panigurado na isa ito sa mga magiging future ng kanilang kupunan. Na meron ng isang video sa ngayon na kung saan ay makikita ang todo nitong pagpapractice para sa nalalapit na regular season. Kaya panoorin naman natin mga idol ang nasabing video.